Ito nga mga kababayan, merong ibinunyag si Madam Maharlika na isang nakatagong lihim sa loob ng Kongreso, kasabwat dito ang ilang mga kongresista, hindi mo iisipin na pwede palang mangyari ang ganitong gawain. Mabuhay mga kababayan! Welcome to the General's Opinion YouTube channel. Pato, Migs, Bigao, Nograles, Pachokchak, kapalit ng pera ng bayan. Okay, sino ba to? Okay, so itong bigatot na ito ay isa siya sa EPAL na akala mo nagtatli-taliluhan, na galing-galingan dyan sa hearing ng franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga jutang ginemes na nag-contempt kay Dr. Lorraine at kay Ka Eric. Alright, so ngayon mga kababayan, bago natin i-chuk-chak chenis sa inyo, yung kanyang pachuk-chak sa mga kongresista, gusto ko lang sabihin sa bigao na ito, sa alpot patotot, na babaeng ito, na akala mo laging kinakalay kayong kipay niya pag nagsasalita sa dyan sa Congress, mula ulo hanggang paa, pataritoke ng pagmumukha niya ay pera ng bayan. Alright? Excited na ba kayo sa pachuk-chak? Chuk-chak ba siya palangga? Don Rolando. Ayan, si Don Rolando, gising na gising. But bago ko i-chika boom boom sa inyo ang chuk-chak chenis ng bigatot na ito. So, ang siste ay actually nag-Christmas party sila dyan sa Congress. Lagi naman silang may Christmas party. Anyway, lagi naman silang may party dyan. So, hi Ram. Ayan, natawa siya sa bigatot. So, itong bigatot na ito, ay pachuk-chak pala ito sa mga kongresistang may mga Diyosawa na. So kaya pala kung makabiga-biga dyan sa kongreso, nakakala mo yung kipay niya, kinakalantari na mga Mashonda bells at kapalit ay pera ng bayan. Maliban sa binibigay ni Tambaluslos na mga bayad sa kanila, sabi ko nga, nung kinontempt si Ka Eric ay may mga bonus milyones ang binigay sa kanila ni Tambaluslos, again, pera ng bayan. So, ang dami palang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migs Gaon Nograles, dahil maliban sa allowance, okay, or pabuya, not really pabuya, well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaluslos, not only her, but lahat ng kasabwat ni Tambaluslos para gipitin ang SMNI at sila Ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan yan. Ang punot dulo nito ay yung panggigipit kay Pangulong Duterte, kay Inday at lahat na dahil nga mukhang si Kuting ay kukunin na ng lupa. Diba? Recently, lilipad na naman sa Japan si Kuting, but later na natin pag-usapan yan. Baka mawala tayo dito sa focus natin kay Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So, mga kababayan, ang nakita niyo naman sa interview niya kay Karen Davila, and ayan, Karen Davila, buti naman maayos-ayos yung interview mo. 'Di ba? Hindi yung laging bias, but that's good, good interview na ipakita mo kung gaano ka syonga bells at itong si Migaon, right? So mga kababayan, siguro nahintan yung chuk-chak chenis niya. Alright? So ito palang giatay na ito na Migaon na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, di ba? O, Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong nakukuhang pera ng bayan? Ang binibigay sa iyo ni Tambaluslos, ang inyong mga kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos, pachuk-chak chenis ka pa palang alpotera ka. 'Di ba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumala mo na, nagpaparitoke pang buwaka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan. Nutusin, wala akong pakialam magparitoke kayo, wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit nyo para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay buwaka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na impormasyon, basta may perang kapalit, pwede nyong i-take home ang Migaon.
O, yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O, pwede rin Alpotera. O, so sabi ni Liza Ter, nga siya kay Karen Davila. So ngayon na nga, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview. I think that was 2 days ago, na gusto nilang nag-file siya ng House Resolution nga dito sa laban sa SMNI na minamadali niya or pinipressure nila ang National Telecommunication para isuspinde ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na-violate yung fake news and yung pinag-usapan doon sa hearing na kung saan hindi nila pinagsalita si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung illegal detention nila, si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Then also kung hindi pa nag-class itong ating mga PMAers ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na si Attorney Harry Roque, o 'di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si Migao Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw. Okay, dahil doon sa interview na yon, for sure, nag-viral na yan. Ang nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para i-push nila yung pag-revoke o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng Bigaon, sabi niya, iti-TikTok na lang daw niya. Kung di ka ba naman jutang Genemes alpot-kaalputan sa pinakaalpot, di ba? Iti-TikTok mo at nagbiga-biga ka pa. Pinakasyalitin ko yung TikTok niyan, parang kinakalay kayo lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O, di ba hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI? Hindi ba po, kasi puro ka po. Anong sinabi mo dito? O, sabi ni Davila, ito, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? O sabi ni Migaon, we have yet to see and nakita naman natin that they have mukhang may violation. Nakita naman natin mukhang may violation. Mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. Kung di ba ka naman bubita, Pieron, hindi ka na bubita, Bigaon, alpot, patutot. Lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, Day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-kyut mong alpotera ka. Hindi pa pala mukha pa lang may violation lang. Sabi niya, yes. Sabi ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint, PowerPoint presentation, the violation on Section 4, on this misinformation, at nakita naman po, Alpo, ganun-ganun kang ginayupa ka. Kung hindi ka pa yung nagnakaw dun sa pera ng bayan, hindi mo pa yung mapatukuran yung jilong mo, Alpotera. Akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan. Bakbakin ko yung ilong mo Galing sa pera ng bayan yan. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, idetalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, in layman's term. Ano sabi ng Alpot? Sige po, parang iti-TikTok ko na lang po ito. Kung di ka naman alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? Representante kang alpotera? TikTok mo na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Oy, Migaon. Ganyan ba? Kung makaarte ka dyan, may binabasa ka lang, kasi po, alpotera. Pati Biners na Bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo.
Ano sabi niya? Itikto ko na lang po, pero on the section 4, on the deliberate information, there is already a violation. On section 4, chuchu-chuchu. Sa prangkisa po, which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live during the first hearing. Gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo mga buwaka ng ginimis ninyo na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in travel expenses imbis na i-travel, pero nilamon ninyong mga hinayupak kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati veneers mo, sabi ni Palangga, o pati pang napkin mo, giatay ka, pera ng bayan. Wala kayo ipagmamayabang mga hinayupak kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikam, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Kasi doon sa first hearing, nye. Di ba? Hindi pala mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo ni Tambalustos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan nyo, pati kipay mo, sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O ano, patawag mo sa kongreso? Ba sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang tsumuk-tsak-chenis sa'yo, Day? Christine Bernardo, thank you. O, sabi niya dito, iti-tiktok, ang nakakabwisit sa alpoterang ito, iti-tiktok niya yung violation. Kung di ka naman gaga, tagagagahan, kaalpot-alputan sa lahat ng alpot. O, sabi niya inamin, hindi inamin. Walang inamin si Ka Eric sa inyong mga ginayupak kayo. Ang sabi ni Ka Eric, magpaliwanag kayo kung saan napunta yung, kung magkano ang mga nilamon nyo, ginastos nyo sa travel expenses kayong lahat. Ayaw nyo magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto ninyo, ano? Diba, suppress, magpakulong, okay? Magpakulong ng mga taong ng illegal, mga hayop kayo. Kaya dapat kayo talagang warlahin na dyan eh. Warlahin na kayo dyan at hilahin kayo isa-isa. Hilahin kayo isa-isa dyan sa kongreso at lagay kayo sa dapat nyong kalagyan. Iti-tiktok mong alpotera ka, gaga ka kung maka-arte ka dyan, akala mo talitalinuhan ka, sinaman po, nye. Yung pala, patuslo ka sa mga masyondabils makyoho ng mga kongresista, hindi ka pa nakontento sa bayad sa'yo sa pagnanakaw nyo lahat dyan. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, i-komento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines, salamat po. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.